Isa pang nakaranas ng malaking pinsala dahil sa bagyo ang Masbate. Sa lakas ng bagyo, wasak ang barangay hall ng barangay Dapdap sa bayan ng Quezon. Dito na nga lang ang natirang nakatayo at nilipad ang mga bubong nito sa kabilang bahagi ng kalsada. Isa lang yan sa mga estrukturang sinira ng bagyo. Marami rin ang mga punong nabuwal. Ang bahay na ito na nakatayo sa may dalampasigan, tuluyan ng inanod. Nakalikas naman ang mga residente nito. Pinutol din ang supply ng kuryente sa buong Masbate para makaiwas sa dagdag na sakuna. At sa puntong ito, makakausap mo natin ang tagapagsalita ng NDRRMC, si Major Reynaldo Balido. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir, kumusta po ang ating monitoring? I know nagkaroon po ng problema. Nag-cut off ang linya ng ating mga telepono doon sa mga lugar na unang hinagupit ni Yolanda. Sa ngayon po, ano yung mga nakakarating sa inyong report? Opo, dyan po, particular na sa Tacloban, wala pa rin po tayong ma-establish. Although meron tayong kasamahan doon na merong satellite phone, mahirap po yung signal at hindi po natin ma-establish totally yung communication doon. So wala po tayong nakukuha ang impormasyon sa Okay, doon sa sinasabi niyo meron kayong tao na nakakapag-communicate sa inyo sa pamamagitan ng satellite phone, kumusta ho? Paano niyo ho dinidescribe ngayon ang sitwasyon doon? Yun nga po, putol-putol yung ating linya ng komunikasyon. Ang tinatanong natin kung mayroong damage or mayroong, siyempre nandyan yung damage, pero yung mayroong casualties, wala rin po silang maisagot dahil wala rin po silang nakakalap na impormasyon sa kanilang mga bayan dyan sa Tacloban. Maliban ho sa Tacloban, sa Leyte, ilang beses na, 5 beses nang naglandfall itong si Yolanda. Yun ba mga lugar na kung saan naglandfall itong si Yolanda? Yun yung mga lugar na medyo nahihirapan ho kayo ngayon makakuha ng mga information? Ay hindi po, doon lang po talaga dito sa Tacloban, Leyte, Samar provinces, doon lang po talaga tayo nahihirapan. Okay, doon sa mga lugar na naglandfall, kumusta ho? Ano ho ang report na nakarating na sa inyo? Kumusta ho yung damages sa property, sa mga ari-arian, pananim, ganyan po, ano po? Paunang mga reports pa lamang po yung mga natanggap natin. May mga napaulat ng itong mga kalsada natin na hindi madaanan dahil may mga tumumbang mga puno. At yun lamang po yung mga nakukuha natin. May mga paunang ulat na rin po tayo yung casualty natin. Nabanggit nga kanina na pag-usapan dun sa ating press conference na may 3 po tayong nasawi and 7 nasugatan naman dahil sa nakidlat at nadaganan ng mga punong kahoy na natumba. So ano po may papayo natin doon sa mga kababayan natin na medyo tatahakin pa nitong si Yolanda bago siya tuluyang lumabas ng bansa? Opo, nandyan pa rin si Bagyong Yolanda at may mga bayan pa rin o mga probinsya pa rin na kanyang dadaanan. Tulad po ng palagi nating binibigay na payo sa ating mga kababayan na iba yung pag-iingat, manatili na lamang po muna tayo sa ating mga bahay. Yung mga kababayan po natin nasa mga evacuation center, manatili po tayo dyan dahil sobrang lakas po nito at baka kung anong mangyari sa atin, baka matamaan po tayo ng mga nagsisili para mga bagay. So ano po ba tayo po ba parang are we expecting for the worst dito po sa nangyari dahil sa naging paghagupit po niya? Yung pinsala po nandyan na, hindi talaga natin maiiwasan dahil umabot nga sa signal number 4. Ang nakikita nating magandang nangyari ngayon ay yung casualty natin na nasa 3 pa lamang. Pwede pang madagdagan ito pero hindi na ganoon kalaki katulad ng mga naunang mga bagyo na tumama sa atin at natuto yung ating mga kababayan. Medyo yung mga kababayan natin nandito sa Metro Manila, may mga kamag-anak po sila doon sa mga lugar na nahihirapan ho silang makakonect, magkaroon ho ng komunikasyon. Ano ho ang pwede ho natin sabihin sa kanila para magkaroon naman ho sila ng peace of mind? Kailan ho ba may ano ba sa inyo kung kailan ma-restore yung mga putol na linya ng komunikasyon? Opo, base sa ulat kanina ng ating kasamahan sa National Telecommunications Commission, within 24 hours ma-restore na itong linya ng komunikasyon, particular na yung Globe tsaka Smart dyan sa mga probinsya na hindi... Within 24 hours? Yes, so ang ibig sabihin, baka bukas pa po bukas, yun? hanggang bukas po. Hanggang bukas po. Kung yung supply ng kuryente, marami din yung lugar na mukhang walang supply ng kuryente sa mga oras na ito. Opo, hindi nagbanggit kanina yung ating kasamahan sa National Electrification Administration kung kailan nila may babalik o marirestore itong linya ng kuryente. Ba't gagawan nila ng paraan? Ito na yung pinagtutunan nila ng bansa. Saka sir, syempre, talagang doon, pinafactor in din natin na kung may mga lugar ho na nagkaroon ho talaga ng matinding pinsala at kailangan magkaroon ng restoration, hindi ho agad pa isasagawa habang si Yolanda po ay nananalasa pa. Tama po kayo. Gaya ho ng mga highways natin, yung mga nabuwal na mga puno, mga yung mga nagsitumbang mga puno, yung mga kawad ng kuryente nga, poste, nang tumumba, hindi kagad
Kumusta ho yung doon sa mga nakakarating ho sa inyo? May mga may mga lugar ho ba na medyo talaga matindi na ho yung pangangailangan ng bawas sa relief goods, hindi rin humarating? Wala pa naman po tayo. Ang inantabayanan lang talaga natin yung impormasyon na makuha natin doon dito sa kung saan siya unang naglandfall. Okay. So siguro sir dapat paalalahanan na lang ho natin. Like dito sa Metro Manila, ngayong alas 5 ng hapon sinasabi baka daw humaramdaman. Ano ho ba ang briefing sa inyo ng Pag-asa kanina? Paano ho ang pagkakasabi para paghahanda naman ho sa mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila? Ang sabi po ng Pag-asa, makakaramdam tayo dito na manakanakang pag-uulan at yan po ang pag-iingatan natin. Hindi natin alam yung behavior nga nitong bagyo dahil baka biglang magdulot naman ito ng mas malakas na pag-uulan na siya naman magdudulot naman ng pagbaha. Aram naman natin na medyo bahain na itong Metro Manila at yun ang pag-iingatan natin. May sinasabi ho na baka daw magkaroon pa na ika-6 na landfall. Maaring doon po sa Busuanga kasi yun po yung pinakalas na kanyang dadaan ng bayan. So from there, i-exit na po siya sa ating Philippine Air Force Passenger. So malaki din yung maitutulong kung yung mga kababayan natin makikipagtulong na makapag-cooperate kayo kung medyo delikado ho doon sa lugar ninyo at hindi pa dumadaan ito sa Yolanda. Mas mag-ingat ho tayo at sumunod ho tayo sa mga ipinapayo ng mga otoridad. Opo, talagang iba yung pag-iingat talaga dahil itong lakas niya hindi basta-basta po itong si Bagyong Yolanda. Yung tatlong casualty, ito po ba'y kasama doon sa mga lugar na dinaanan ni Yolanda? Hindi naman po. Isa sa Masbate, isa sa Zamboanga City at isa sa kung di ako nagkakamali sa Surigao del Sur. So, eto hindi talaga dyan sa kung saan siya naglandfall at kung mapapansin po natin, hindi talaga ito yung natamaan ng impact dahil yung karamihan o dalawa dito ay nakuryente dahil nasa natumbang poste at yung isa naman ay nakidlat. Okay, maraming salamat po Major Ray Balido at alam ko po kayo patuloy na kumakahalap ng report para maiparating mo sa ating mga kababayan ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa mga lugar na tinamaan po nito sa Yolanda dahil yung mga kamag-anak ko nila dito sa Metro Manila medyo nag-aalala rin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Major Reynaldo Balido at tagapagsalita po ng NDRRMC.